Filipino 5, Quarter 3, Week 8, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay gamit ng pangkalahatang sanggunian at pagbibigay ng datos sa isang form. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang gamit ng pangkalahatang sanggunian at pagbibigay ng datos sa isang form. Para sa most essential learning competencies, nagagamit ang pangkalahatang sanggunian sa pagsasaliksik tungkol sa isang issue at naibibigay ang datos na hinihingi ng isang form. Inaasahan na pagkatapos ng aralin na ito, ay magagamit mo ng wasto ang pangkalahatang sanggunian sa pagsasaliksik tungkol sa isang issue at makapagbibigay ka ng mga datos na hinihingi sa isang form o formularyo. Handa ka na bang matutuhan ang mga ito? Simulan na natin! Mahalaga ang paggamit ng mga sanggunian sa pananaliksik. Maaaring matagpuan dito ang sagot sa halos lahat ng tanong. Kailangan lamang maging matyaga at maparaan sa pananaliksik at paggamit ng mga sanggunian. Ang bawat sanggunian ay may iba't ibang gamit. Pag-aralan mo ang talahan na yan. Sa unang column ay makikita ang iba't ibang uri ng sanggunian. At sa pangalawang column ay mababasa natin ang mga impormasyong makukuha sa bawat sanggunian. Unahin natin ang sangguniang ito, diksyonaryo. Ang impormasyong makukuha ay kahulugan, baybay, pagpapantig, at pinagmulan ng mga salita. Malalaman din kung sa aling bahagi ng pananalita kabilang ang salita. Nakaayos ito ng paalpabeto. Ibig sabihin, sa diksyonaryo ay makikita natin ang kahulugan ng bawat salita at ang mga baybay nito, maging ang pagpapantig. Ang sumunod naman na sanggunian ay tesauro. Ang impormasyong makukuha dito ay kasing kahulugan at kasalungat ng mga salita. Kung nais nyo malaman kung ano ang kasing kahulugan at kasalungat ng mga salita, ay gumamit kayo ng tesauro. Sumunod naman na sanggunian ay ang atlas. Ang impormasyong makukuha dito ay mga mapa at impormasyon tungkol sa isang lugar gaya ng lawak, layo, populasyon, anyong lupa at anyong tubig. Ang sumunod naman na sanggunian ay ang almanake o almanak. Ang impormasyong makukuha dito ay taunang talaan o kalendaryo ng mga mahalagang petsa at datos ng impormasyon na nangyari sa aktwal na pagkakataon. Ang sumunod naman na sanggunian ay ang periodiko o pahayagan. Ang impormasyong makukuha dito ay balita, impormasyon o patalastas tungkol sa isang lugar o espesyal na paksa. Maaaring maglabas ng bagong issue sa bawat araw, linggo, buwan o taon. At ang sumunod naman na sanggunian ay ang encyclopedia. Ang impormasyong makukuha dito ay ginagamit bilang sanggunian sa paghahanap ng kaalaman tungkol sa iba't ibang larangan. Ito ay naglalaman ng malawak at komprehensibong artikulo tungkol sa isang paksa. Dahil sa makabagong teknolohiya, maaari nang makakuha ng impormasyon mula sa diksyonaryo, tesauro, encyclopedia, atlas, almanake at periodiko na matatagpuan sa internet. Ano man ang sangguniang pipiliin, mahalagang tiyakin na maaasahan ang pinagmulan ng impormasyon. Hanggat maaari,
gumamit ng dalawa o higit pang sanggunian sa pananaliksik. Kaugnay ng paggamit ng mga pangkalahatang sanggunian sa pananaliksik ang pagpunta sa isang silid-aklatan. Sa isang silid-aklatan, mahalaga na alam mo kung paano makapagbigay ng mga datos sa mga hinihinging form para sa kanilang talaan. Ang form o formularyo ay dokumentong may kailangang punan batay sa hinihingi nitong impormasyon. Tandaan lamang na dapat makatotohanan ang mga impormasyong ibibigay at ito ay may wastong baybay. Tingnan ang halimbawa ng form o formularyo na nasa kaliwang bahagi. Ito ay impormasyong pampaaralan. Sa form na ito ay isusulat ang lahat ng mga impormasyon na hinihingi rito, gaya ng pangalan ng paaralan, school year o kung anong taong kakasalukuyang nag-aaral, iyong pangalan, edad, baitang, tirahan, kapanganakan, petsa, lunan, pangalan ng mga magulang ng ama at ina, at ang lagda ng mag-aaral. Narito rin ang lagda ng guro. Ngayong alam mo na kung ano ang gamit ng iba't ibang pangkalahatang sanggunian at ang pagbibigay ng mga datos sa isang form, patunayan mo ang iyong kasanayan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng sumusunod na gawain. Pagsasanay bilang isa. Isipin mong ikaw ay dumalo sa isang patimpalak sa pagsulat ng sanaysay sa inyong paaralan at binigyan ka ng isang form na dapat mong punan tungkol sa iyong sarili. Kopyahin ang form sa iyong kwaderno at punan mo ito ng wastong impormasyon. Ito ay talaan ng kalahok sa pagsulat ng sanaysay. Paano ba punan ang form na ito? Pupunan mo kung ano ang hinihinging impormasyon rito. Ngunit bago natin punan ang form na ito, alamin muna natin ang rubric sa pagsagot ng form. Mga nilalaman. Naibigay lahat ang mga impormasyong hinihingi ng form na may tamang baybay at maayos na pagkakasulat. Ito ay 5 puntos. Sumunod, bahagyang naibigay ang mga impormasyong hinihingi ng form ngunit may tamang baybay at maayos ang pagkakasulat. Ito ay 4 na puntos. At hindi masyadong naibigay ang mga impormasyong hinihingi ng form ngunit may tamang baybay at maayos ang pagkakasulat. Ito ay 3 puntos. Ngayon ay sagutan na natin ang form. Talaan ng kalahok sa pagsulat ng sanaysay. Una ay ang pangalan. Sa pangalan, unahin ang pagsulat ng apelyido. Ang apelyido ay Castro. Unang pangalan, Angelica. At gitnang inisyal, B. Ngayon, isulat naman ang pangalan ng paaralan. Ang pangalan ng paaralan ay Kaunlaran Elementary School. Sumunod, isulat ang baitang. Baitang 5. Section, Sampaguita. Isulat naman ang pangalan ng tagapagsanay. Ang pangalan ng tagapagsanay ay Mamayka. At kalahok, bilang 10. Ngayon, para sa kategorya, pipiliin kung ito ba ay English o Filipino. Ngayon gawin naman natin ang pagsasanay bilang 2. Tukuyin sa hanay B ang sangguniang dapat gamitin upang matugunan ang hinihingi sa bawat bilang sa hanay A. Pili ng sagot at isulat ito sa iyong kwaderno. Basahin ang bawat bilang sa hanay A at piliin ang tamang sagot sa hanay B. Para sa unang bilang, ano ang pinakamalaking bansa sa Asya? Anong sanggunian ang gagamitin natin upang malaman natin kung ano ang pinakamalaking bansa sa Asya? Tama! Ang sangguniang gagamitin ay letter C, Atlas. Pangalawa, ano ang kasing kahulugan ng salitang mabini? Ano ang gagamitin nating sanggunian upang malaman natin ang kasing kahulugan ng salitang mabini? Tama! Ang sangguniang ito ay nasa letter D, Tesauro. Pangatlo, anong pinakasikat na pelikula noong taong 2019?
Ano naman ang sangguniang gagamitin natin upang malaman natin kung ano ang pinakasikat na pelikula noong 2019? Tama! Ito ay ang letter A, almanac. Pang-apat, ano ang tamang bigkas ng salitang palatuntunan? Ano naman ang sangguniang gagamitin natin upang malaman natin ang tamang pagbigkas ng salitang palatuntunan? Magaling! Ang sangguniang ito ay ang letter B, diksyonaryo. At panglima, ano-anong mga nagbabagang balita ang naganap noong nakaraang linggo? Ano naman ang gagamitin nating sanggunian upang malaman natin ang mga balitang naganap noong nakaraang linggo? Magaling! Ang sangguniang ito ay ang letter E, periodiko. Sa bahaging ito ng ating aralin, masusukat palalo ang iyong mga natutuhan tungkol sa ating mga aralin. Basahin at unawain ang maikling talata. Si Carmen ay isang mag-aaral ng ika-5 baitang. Napag-aralan nila sa araw na iyon ang maikling talambuhay tungkol kay Tia Patron. Siya ay namangha sa katapangang ipinakita nito para makamit ang kalayaan laban sa mga Espanyol. Napagdesisyonan niyang dagdagan pa ang kaalaman niya tungkol kay Tia Patron sa pamamagitan ng pananaliksik. Naisip niya na kailangan niyang pumunta sa silid-aklatan para magsaliksik. Ngunit problema ni Carmen ay kung ano ang angkop na mga sanggunian ang kanyang gagamitin sa pagsasaliksik. Ilan lamang sa kanyang mga katanungan na gusto niyang saliksikin ay ang mga sumusunod. Una, ano ang kahulugan ng mga akda ni Dr. Jose Rizal na Noli Me Tangere at El Filibusterismo? Tama! Ang kahulugan ng mga akda ni Dr. Jose Rizal ay mga nobelang sumasalamin sa mga pang-aabuso at katiwalian ng mga Kastila sa Pilipinas noong panahon ng kolonyalismo. Ito ay naglalayong magmulat sa mga Pilipino at ipakita ang pagmamalupit ng mga Kastila. Ang maaaring gamiting sanggunian dito upang malaman ang tungkol sa mga akda ni Dr. Jose Rizal ay ang encyclopedia. Dahil nakatala dito ang mga mahalagang artikulo tungkol sa paksa. Pangalawa, ano ang kasing kahulugan ng salitang ilustrado? Tama! Ang kasing kahulugan ng salitang ilustrado ay edukado o nakapag-aral. Ang maaaring gamiting sanggunian dito upang malaman ang kasing kahulugan ng salitang ilustrado ay ang tesauro. Dahil ang tesauro ay naglalaman ng mga kasing kahulugan at kasalungat ng mga salita. Pangatlo, ano ang makikita sa Haro, Iloilo bilang lugar ng kapanganakan ni Tia Patron? Tama! Makikita rito ang pagiging isang makasaysayang lugar noong panahon ng mga Kastila. Ito ay mayamang lugar dahil sentro ito ng ekonomiya noong panahon ng Kastila. Ang sangguniang maaaring gamitin ni Carmen dito ay ang atlas, dahil ito ay naglalaman ng mga datos ng mga lugar. Pang-apat, taong 1865 noong ipinanganak si Tia Patron. Ano-ano ang mga mahalagang pangyayari sa taong ito? Tama! Dito naganap ang mga pagpapahirap na ginawa ng mga Kastila sa mga Pilipino at pag-aaklas ng mga Pilipino upang ipaglaban ang kalayaan. Ang maaaring gamiting sanggunian ni Carmen dito ay ang almanac, dahil ito ay naglalaman ng mga taunang datos at impormasyon. At panglima, anong uri ng sanggunian ang La Solidaridad ni Graciano Lopez Haina na araw-araw naglalabas ng issue at araw-araw din niyang lihim na binabasa? Tama! Ang La Solidaridad ni Graciano Lopez Haina ay isang uri ng pahayagan o periodiko. Ang sanggunian na kanyang ginamit ay pahayagan o periodiko. Dumako naman tayo ngayon sa pagsasanay bilang 3.
Pagdating ni Carmen sa silid-aklatan, ay binigyan siya ng isang form na tinatawag na library card. Kailangan niya itong sagutan para siya ay makapasok. Halimbawang ikaw ay si Carmen, maibibigay mo ba ang mga datos na hinihingi ng formularyo? Kopyahin ang form sa iyong kwaderno at sagutan ito. Ngayon ay sagutan natin ang hinihinging impormasyon sa form na ito. Halimbawa, kayo si Carmen, ang isusulat niyong pangalan ay Carmen Cruz. Edad, 11 o 11. Tirahan, 143 Barangay Buwaya, Imus, Cavite. Petsa ng kapanganakan, Setyembre 20, 2010. Lugar ng kapanganakan, Olongapo City. Pangalan ng ama, Andres Cruz. Pangalan ng ina, Carmencita Cruz. Para naman sa pagsasanay bilang 4, kung ikaw si Carmen, anong mga sanggunian ang gagamitin mo sa pagsasaliksik para masagot ang mga katanungan? Balikan ang mga katanungan ni Carmen sa talata at tukuyin ang naaangkop na sangguniang gagamitin sa bawat bilang. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Kung ako si Carmen, ang mga gagamitin kong sanggunian sa pagsasaliksik upang masagot ang aking mga katanungan ay ang encyclopedia, almanac, diksyonaryo, periodiko, atlas at tesauro. Para naman sa pagsasanay bilang 5, puna ng patlang, isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Sa pagsasaliksik, kailangan kong gumamit ng mga pangkalahatang sanggunian dahil dito matatagpuan ang sagot sa halos lahat ng tanong. Kinakailangan ko ring taglayin ang mga katangiang gaya ng mapamaraan at matyaga sa paggamit ng mga ito. Mahalaga rin na sa pagbibigay ng mga impormasyon sa iyong form, kinakailangan ito ay makatotohanan at may wastong baybay. Para naman sa assessment, sa pagsasanay na ito, matutukoy kung gaano ka natuto sa mga araling ito. Basahin ang talata. Basahin ang tungkol kay Gabriela Silang. Si Gabriela Silang ay ang unang Pilipinong babae na namuno sa isang paghihimagsik noong kolonisasyon ng mga Kastila. Nang namatay ang asawa niyang si Diego Silang, ipinagpatuloy niya ang pinaglalaban ng asawa. Siya ay ipinanganak bilang Maria Josefa Gabriela Carino Silang noong Marso 19, 1731 sa Santa Ilocos Sur. Magiting na lumaban si Diego sa mga Kastila at napalaya ang Vigan magmula noong Setyembre 1762 hanggang sa namatay si Diego. Ang naudlot na pakikipaglaban ni Diego Silang ay buong giting niyang ipinagpatuloy. Subalit sa kasamaang palad, ang kanyang pwersa ay nawala laban sa libu-libong lakas ng mga Kastila. Si Gabriela ay dinakip at binitay noong ika-20 ng Setyembre 1763. Siya ay tinaguri ang unang babaeng general at unang babaeng martir dahil sa kanyang katapangan at kagitingan para sa bayan. Ngayon ay dumako tayo sa pagsasanay bilang 6. Batay sa binasang maikling talata tungkol kay Gabriela Silang, tukuyin kung anong sanggunian ang gagamitin sa bawat katanungan. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Una, ano ang kasing kahulugan ng salitang paghihimagsik? Anong sanggunian ang dapat nating gamitin upang matukoy ang kasing kahulugan nito? Tama! Ang sangguniang ito ay ang diksyonaryo at tesauro. Nais mong malaman ang iba pang mga pangyayari sa taong 1763. Anong sanggunian ang iyong gagamitin? Tama! Ang sangguniang ito ay ang almanac. Panuto, ibigay ang mga datos na hinihingi ng formularyong pampaaralan. Gawing gabay ang rubric sa pagsagot. Gawin ito sa kwaderno. Ayan mga bata, dito isusulat nyo ang pangalan ng inyong paaralan, pangalan ninyo, kung anong baitang kayo, edad ninyo,
petsa ng kapanganakan ninyo, tirahan, at pangalan ng mga magulang, pangalan ng iyong ama at pangalan ng iyong ina, at ang lagda ng mag-aaral. Ito yung iyong pirma. Basahin ang rubrics na ito sa pagsagot ng form. Tandaan, ano man ang sangguniang pipiliin, mahalagang tiyakin na maaasahan ang pinagmulan ng impormasyon. Hanggat maaari, gumamit ng 2 o higit pang sanggunian sa pananaliksik. Ang form o formularyo ay dokumentong may kailangang punan batay sa hinihingi nitong impormasyon. Tandaan lamang na dapat makatotohanan ng mga impormasyong ibibigay at ito ay may wastong baybay. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!